sa mga gagamitin nyo, pasimula pa, Panginoong Jesus, sa magde-deliver ng word, O God. I'm just praying, Lord. We are just praying na dumaloy po yung salita nyo, yung anointing nyo, at wala kaming ibang maririnig kundi boses ng Diyos. Boses ng Diyos na siyang magbubot, magpapala sa aming buhay spiritual. Salamat po, Panginoong Jesus, O God. We are just inviting you, Panginoon, na kayo po ang siyang maghari sa lugar na ito, sa aming isipan, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Na kung ano man ang maririnig namin ngayon sa umagang ito, may it be, O God, isang maganda, Panginoong Jesus, na opportunity, O God, kung saan mas lalo pa kaming lalalim sa pakikipagrelasyon sa inyo, Panginoong Jesus, O God. Lord, use her mightily, Panginoon, yung gagamitin nyo, magsisend, magde-deliver ng word, O God. Kung paano, O God, kayo, Panginoon, ay nangungusap sa inyong mga anak sa Old Testament time, sa New Testament time in the Bible, O God. We want also, Panginoon, a bold message today, O God. So, kayaan mo, Panginoon, na magamit, Panginoon, yung messenger nyo today, mightily, Father, sa pamamagitan ng anointing nyo, O God. Salamat din po, and even sa mga worship team, Lord, hayaan mo, Diyos, na mag-pray po kami, Panginoon, ng anointing for them, Lord, na hindi lang po kami ang mapagpala, pati sila yung mapagpala sa pagkakagamit ng Diyos sa kanila, Lord. And they value, Lord, yung kanila pong pagkakatawag as part of worship team, Panginoon. Habang sila po ay nag-usher the congregation to worship, Father God, ay ma-bless po ang kanilang mga puso, Panginoon. Bless their hearts, Lord Jesus, as they worship you, as they open their lives to serve you, O God. Bless their hearts, Lord Jesus. And sa congregation, Panginoon Jesus, we are praying, Lord, na kayo po, Panginoon, nang siyang kumilos. Kayo po ang mag-touch ng isipan, ng puso, ng congregation, so God, ng mga pakikinig, Panginoon, O God. We want more of you today, Father God. Yun ang aming nais, O Diyos. And Lord, in-entrust na po namin sa inyo lahat ang gawain na ito. We rebuke the works of the enemy. Wala po kaming nabasa, Panginoong Jesus, na pwedeng magtagumpay ang kaaway into the presence of God. Kaya po, ang confidence po namin for today na matatapos itong gawain na ito victoriously because your presence is in this place, O God. At salamat po, O Diyos. Kaya mo, nalalabas po kami sa simbahang ito, sa taanang ito, Panginoon. Dala-dala, O Diyos, ang pag-asa mula sa Diyos sa umagang ito. Salamat po. Luwalhatiin ka, Panginoon, sa aming buhay. Luwalhatiin ka sa aming pagpupuri. Luwalhatiin ka sa aming mga ginagawa. At luwalhatiin ka sa aming mga sasabihin, Panginoong, na pagpupuri, Panginoon. Salamat, Ama. Take your place today, Father. We give you praise, we give you thanks in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, before we sing to the Lord, nais ko lamang pong basahin natin itong Bible verse. Well, Book of Psalms, chapter 96. Basahin po natin lahat yung verses ng Psalm 96 and try po nating intindihin ang mga sinasabi dito sa Biblia, sa Book of Psalm 96. And let us just worship the Lord. Let us just pray to the Lord as we read these verses. Amen? Amen? Amen po ba? Sige po, lahat, sabay-sabay po nating basahin ang ating verse. Sige po. Purihin natin si Yahweh. Sige pa po. Psalm 96, I think. Lahat po ng verses. Hindi pa ata hanggang sa verse 13. Sa verse 4, sinasabi niya po dito, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kalwalhatian. Ang lakas niya at kagandahan ay sa templo mamamasdan.
O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap sa nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukrin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. At ang tanging pangalan mo lamang ang siyang maitaas at malugod. Sige po, sabay-sabay po nating purihin ang ating banal na Diyos. Sabay-sabay po nating pasalamatan at purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus, you are. Sigaw ng alon di mangangamba. Amen. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Minsan pa sa sigaw ng alon. Sa sigaw ng alon di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Amen. Wala nang hahanapin pa. Wala pagkat, O Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, hanungan ko, pangako mo, sandigan ko. Sa sigaw ng alon. Sa sigaw ng alon di mangangamba. Amen. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa.
Patuloy nating purihin ang Diyos. O Panginoon, tunay kang maghari. Tunay kang maghari sa buhay ng bawat isa, O Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigit
maghari sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Praise you, Jesus. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalang bayan na iyong ibinukod, mapalang ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Sumusunod, maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Pinupuri ka namin. Sige po, church, sabay-sabay po natin awit. Hallelujah.
samba, Panginoon. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po, church! Masaya po ako makita kayong lahat ngayong Sunday, especially po sa family ko kasi kumpleto po kami. Ngayon po ay hahantong tayo sa isa sa pinaka-exciting at pinaka-mahirap na part ng service. Amen po ba? Parang mahina po ata. Gusto po ba natin magbigay? Amen! Exciting po ang part na ito. Bakit? Dahil dito po, naipapakita din natin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. So bago po tayo mag-start, gusto ko lamang pong i-share ang God's Word na ito. Galing sa Lucas, Kabanata 16, talata 10. Ang sabi po dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang hindi tapat sa maliit ay hindi rin tapat sa malaking bagay. Ito po talaga ang tumatak sa isip ko noong shinare po sa akin ito ng asawa ko na si Brother Sep. Share lang po ako ng konting testimony. Ano po? So, way back 2018, doon ko po natutunan ng about sa tithing. Si Brother Sep po, na boyfriend ko pa lang po noon, ang nag-encourage at nagturo po sa akin ng about po sa tithings and offerings. Noong una po, hesitant ako. Bakit? Kasi minimum wage earner lang po ako noong 2018. At kami po ni Nanay Seni, lagi po kami nagkukulang financially. Alam niyo naman po kung gaano lang kaliit po noon ang minimum wage. So, noong una po, napakahirap sa akin. Sabi ko, paano po kaya ako magbibigay ng tithes? Ng 10% po, galing po sa aking kinikita. So, sobrang hirap po. Hesitant po ako. Pero habang tumatagal po, lumalalim po yung pananampalataya ko. At natututo po akong maging tapat. At alam niyo po, mas lalo pong nagiging exciting ang pagbibigay. So, sa una po talaga, mahirap. Pero doon ko po nakita ang faithfulness ng Panginoon. Lalo na po nung nag-pandemic. Sabi po ni Brother Sep, kung may kailangan kami ni Nanay, magsabi lang po ako. Kasi nagtatrabaho po siya sa ibang bansa. Pero si Lord po ang nag-provide ng lahat. Hindi po kami nagkulang. Tapos po, the Lord gave us wisdom and strength through Brother Sep na mag-open po ng online bake shop kung saan po tinitinda po namin ni Nanay Seni yung mga binibake po namin na mga tinapay. So, lahat po yon si Lord ang nagbigay. Talagang hindi po niya kami pinagkulang. So, kaya po hanggang ngayon, ako po, asawa ko at ang aming buong pamilya ay patuloy pong nagbibigay o nagbabalik ng tithes sa Panginoon. And the Lord has been with us every step of the way in terms of health, finances, trabaho, and pamilya. At ginagamit niya po kami rin upang makatulong sa mga nangangailangan. So before we pray, iwan ko lang po ang mensaheng ito sa atin. Ang pagbibigay po ay hindi tungkulin. It is an act of obedience and thanksgiving. At magbigay po tayo hindi dahil napipilitan, kundi may galak po sa ating mga puso at may pagmamahal. Ano po? So, let us bow our heads and come before the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Ngayon po ay inaalay namin sa inyo ang aming mga ikapo at handog bilang tanda ng aming pagmamahal at pagtitiwala sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kamay na magbibigay. Dagdagan niyo po ang kanilang mga biyaya upang mas lalo pa po silang maging daluyan ng pagpapala sa simbahan at sa kanilang kapwa. Para naman po sa mga hindi makakapagbigay sa ngayon,
Patuloy niyo po silang pagpalain. Buksan niyo po ang pintuan ng mga oportunidad at kabuhayan para sa kanila. Upang sa susunod ay makakapagbigay din po sila ng may galak sa kanilang puso at pagmamahal. Nawa, ito pong aming mga ikapo at handog ay magamit sa ikalalago ng inyong kaharian at sa inyong kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Morning po sa bawat isa. Bago po tayo makinig sa salita ng Diyos, nais po nating i-welcome ang ating mga bisita. Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, kung pwede po ay tumuyo kayo. Hindi ko po alam kung babae o lalaki to. January kasi ang pangalan. Ayun, lalaki pala. Si January Ramirez. Ayan, si Brother January. Sige, brother. Tayo ka muna. Ikaw munang umupo. At saka si Brother Romel John Javier. Nasaan siya? Ay, ayun. Sige. Pag-pray na po natin sila bago ko i-announce yung mga ibang announcement. So, let's stretch our arms sa kanila po. Panginoon, maraming salamat sa aming mga kapatid na ito na idinako nyo sila rito, Lord God. At alam po, Panginoon, na ang kanilang pagpunta rito ay may dahilan, Panginoon. At isa po rito ay makilala ka at maserve ka, O Lord God, at mapurihan ang iyong pangalan. Salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang gabayan, bigyan ng katalinuhan upang makilala ka, Panginoon. At sa kanilang buhay, ang makita ay ikaw at mapamuhay, Panginoon. Maraming salamat sa kanila. At Lord, patuloy niyo po silang idako dito sa lugar na ito, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, makakaupo na po kayo. Mamaya po, after the service, meron po tayong life group. So, this would only take 5 to 10 minutes. At wag po kayong mag-alala, meron po tayong konting snacks. And now, malapit na po nating matapos yung sa New City Catechism. Nasa question number 47 na po tayo. I think more than 50 lang po ito. Then we'll going back again. Ipagpapatuloy po natin at ulit-ulitin natin to hanggang sa maisaulo at maintindihan lalo itong mga pinag-aaralan nating mga questions. So ngayon po, ang question number 47 po, ang hapunan ng Panginoon ba ay may idinaragdag sa ginawang sakripisyo ni Kristo? Wala. Si Kristo ay isang beses lamang namatay para sa lahat. Ang hapunan ng Panginoon ay isang hapunan ng tipan na ipinagdiriwang ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Ito rin ay paraan ng pagpapalakas natin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtutuon ng ating mga paningin sa Kanya. At patikim rin ito sa ating masayang pista sa hinaharap na kaharian ng Diyos. Ngunit silang kumakain at umiinom ng hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan ay kumakain at umiinom ng kanilang sariling kahatulan. Ito po ay galing sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Ngayon po ihanda na pong ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung maaari po ay yung mga distraction sa mga cellphones nyo, if possible,
i-silent na lang po natin. Ano? At iwasan po natin yung laging tumatayo, kinakausap yung katabi natin. Okay po? Sige po, let's welcome Pastora Vicky para sa kanya pong ibibigay na salita sa atin. Magandang umaga po sa bawat isa. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil halos patapos na po ang taon. At alam ko po, madami po sa mga kapatid ay dumating na po ang inyong mga bonus. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, alam ko na napakapalad po ng buhay ng bawat isa. Ang Diyos ay talagang napakalapit sa ating pong yung kaugnayan natin sa Kanya ay napakalapit po, no ho. Sa maraming paraan, ang Diyos ay nagpapakilala. Patuloy po niyang ipinapahayag ang Kanyang sarili sa atin. So dapat sensitive lang po tayo kung paanong nangungusap ang Diyos sa atin. Minsan sa mga mumunting bagay, subalit dahil tayo po ay labis na abala sa maraming bagay dito sa mundo, kung kaya't di natin namamalayan na ito po pala ay yung pagkilos na ng Diyos sa atin. So dito po sa Hebrews chapter 13, pinamagatan ko pong A Call to Live Out Faith. Sa buong aklat po ng Hebrews, I think way back 2024 ay nasimulan ko po yung chapter 1. May mga panahon na hindi po ako nakakapagpahayag dahil nagkakaroon po ng problema sa aking health condition. At salamat sa Lord dahil sa maraming buwan ay patapos na po tayo sa aklat po ng Hebreo. So dito ay makikita natin yung kahalagahan po ng malapit na pagkakakilala sa Panginoon. Dahil ang aklat po ng Hebrews ay ipinakilala ang ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. So, ang key theme po dito is Jesus' superiority to everyone and everything. So, way back nga po noong mga panahon na inaaral natin ito, yung New Covenant, tapos yung Tabernacle, even po yung sanctuary, yung Holy of Holies, tapos yung bahagi po nito, ito po yung pagpapakita lamang or masasabi natin, foreshadow na sa pagdating ng ating Panginoon, at ito po yung nangyari na, ipinapahayag niya yung kanyang sarili. So, sa chapter 1, the Son superior to angels. Sabi po doon, ang Diyos ay nagpapahayag sa iba't ibang panahon, iba't ibang kaparaanan, at sabi po doon nga po sa chapter 1 na yon, ngayon ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So mismo ang Panginoon yung kapahayagan. Ang Panginoong Yesus ang kapahayagan po ng Diyos Ama. So superior than to angels. And then in chapter 3, Jesus greater than Moses. Sa lumang tipan, nung ginamit po ng Diyos si Moses upang magkaroon po ng liberation, palayain ang kanyang bayan, ay nakita po ng mga tao na iba yung pagkatawag po ni Moses. Kung kaya't si Moses po, by calling ay isang propeta rin po, ay inihalin tulad siya sa ating Panginoon na isang propeta, at alam naman natin ang Panginoon ay isang hari, isang propeta, at siya din po ay isang high priest. And then chapter 4, God's promise to His powerful word and His powerful word. So, ang pangako ng Diyos at ang kanyang salita na napaka-makapangyarihan. Dahil po sa salita ng Diyos, ito po inahilin tulad po sa tabak na ang talim ay magkabila. So kung kayo po ay nakakita na siguro ng samurai na at nakakapanood po tayo ng mga panoorin na may kaugnayan po doon, ay nakikita natin na sobrang talim po ng kanilang mga tabak, yung mga samurai nila na ultimo yung parang pagdapo sa damit ay nahihiwa ang kanilang damit. At ganito ang salita ng Diyos.
napakabisa at talagang tumatagos hanggang sa kaloob-looban ng tao. At ang katotohanan nito, ang Diyos po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito po'y naghahatid ng mga pagbabago. Ito po yung tinatawag na transformation. Alam ko po, ang Diyos ay patuloy na gumaganap ng kanyang bahagi sa ating buhay at patuloy na binabago ang bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon sapagkat meron mga pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Merong ginagawa ang Diyos sa atin. Tama po ba? May ginagawa ang Diyos sa buhay nyo? Meron transformation na nagaganap. Pangloob, binabago ng Diyos ang ating mga puso. So yun po ay sa Hebrews chapter 4. God's promise and His powerful word. At sa chapter 7 po, the superiority of Jesus' priesthood. Natunghayan po natin noon. Yung mga high priest and even yung mga priest po, yung mga Levites, from time to time ay meron mga pag-o-offer na ginagawa. Walang katapusan ng mga pagsasakripisyo. Kasi araw-araw nagkakasala yung mga Israelites. In the same manner po, sabi po dito, ang Panginoon, minsanan lang po niyang ginawa yung paghahandog na yon. Paghahandog ng kanyang buhay, ng kanyang sarili, upang tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. At hindi na kailangan pang ulit-ulitin yung mga paghahandog na ito. Sa ating pong bansa, nakakalungkot, ano? Tuwing sasapit po ang mahal na araw, dito lang, I don't know kung sa ibang marahil, sa mga piling bansa lang nangyayari yun, ano? Dahil tayo po ay naimpluwensyahan po ng mga Spaniards, mga Spanish, kung kaya't malaki po sa mga Pilipino ay himinana po yung relihiyon mula po sa Spanish. At every Holy Week po ay makikita nyo sa mga daan, mga grupo-grupo po ito ng mga tao na nakatakip ang kanilang muka. Nahihiya po ba sila? Bakit tinatakpan ang muka? Kasi sinasaktan nila ang kanilang mga sarili. And we do not know kung totoong mga dugo yun kasi minsan parang ang dami na lang, sabi nga ni Pastor Dan, parang filter na ginagawa. Gusto mong pagandahin ang sarili mo sa Facebook, anong gagawin nyo? Pipilter. Pagagandahin nyo ang inyong sarili. Magpipilter kayo, yung dating siguro medyo chubby-chubby, gusto nyo maging slim, pwede na kayong pumayat. At yung gusto nyong mukha na flawless, yung balat na talagang walang mga pekas-pekas, pwede na ang lahat ng ito. Wala nang imposible sa siyensa at wala na rin imposible sa Facebook. At hindi natin alam kung ito nga po ay mga filter na kapag sinaktan nila ang kanilang mga sarili, meron mga dugong yung lumalabas sa kanilang likuran. And we do not know bakit kailangan takpan ng mukha. Siguro para hindi sila ma-identify, nahihiya, o ano pa mang mga kadahilanan. So, minsan lamang po, at ito po'y nakakahiya sa harapan ng Panginoon, hindi dapat ulit-ulitin. At parang pinapakita nila, Panginoon, kulang yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Dadagdagan ko upang mabawasan ang aking kasalanan. So most probably, ganun yung kanilang mga pananaw, kung kaya't nagdadagdag po sila. At meron dagdag at bawas. Ano po? And in chapter 8, the high priest of a new covenant. So, dito po, pagiging high priest, dahil meron na pong bagong pakikipagtipan ang Diyos sa atin. Natutunan din natin before di ba? Doon po sa Mount Sinai, labis po yung pagkatakot nila sa Diyos. Dahil, ultimo hayop, kapag lumagpas doon sa boundary, ay maaari pong mamatay o kaya ang utos ng Diyos ay batuhin hanggang mamatay. Samantalang doon sa Mount Zion, ibang-iba yung pakikitungo na ng Diyos sa kanyang sa mga mananampalataya. Hindi na katulad ng lumang tipan na sa pamamagitan ng malakas na kidlat, ng kulog, ay nahihintakutan sila dahil yun yung paraan ng Diyos upang makipag-ugnayan sa kanila. Ngayon, ang pamamaraan ng Diyos ay sa biyaya. Sa biyaya, tayo ay naligtas. Hindi sa ating mga gawa
upang hindi tayo magmalaki sa Diyos. At nung sinasabi ko nga, sa mga Holy Week na nagdaan, na nakita natin yung maraming mga Pilipino na nagdadagdag, nagbabawas dahil sa kaisipan nila kulang yung mga ginawang ito ng ating Panginoon. So, chapter 9, 1 to 11, verses 1 to 11, a better sanctuary. So, ito po'y pagpapakita pa rin nung santuaryong ito sa Lumang Tipan. At dito po ay meron tabing na naghihiwalay doon sa mga high priest at sa mga priest, sapagkat hindi po lahat ay allowed na tumungo doon sa Holy of Holies. Kapag sila po ay tumungo doon sa kabanal-banalan dako, na hindi po sila karapat-dapat, sila po ay mamamatay. Ganoon po parang ka-strict yung presensya ng Diyos. Pero nung ang Panginoon ay namatay doon sa cross, yung tabing na naghihiwalay sa mga tao, mula po doon sa pinakatap hanggang sa pinakababa, ay nahati po ito. Ang kahulugan nito, yung mga bagay na humahad lang ay wala na. At we can come boldly to the throne of grace. Maaari na tayong tumungo sa harapan ng Diyos. Maaari na natin i-approach ang Panginoon sapagkat hindi na nakikita ng Ama ang kasalanan natin. Hindi na nakikita ng Ama ang karumihan natin, kundi ang katwiran ni Kristo na sumaatin dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. So a better sanctuary, and then chapter 9 verses 12 to 28, a better sacrifice. So purihin ang Panginoon sapagkat yung sakripisyo, yung buhay ng ating Panginoon na ibinigay ng minsan at para sa lahat at hindi na dapat ulit-ulitin pa. Minsan lamang po dumanak ang dugo ng ating Panginoon upang ang bawat isa ay matubos sa kanyang mga kasalanan. And chapter 10, Christ sacrificed once for all. And then chapter 11, faith chapter. So doon po sa chapter 11, simula sa verse 1, ang mahabang listahan po ng iba't ibang mga Bible characters sa Lumang Tipan. Pagpapakita po na ang mga taong ito, sa kabila ng may iba't ibang kahinaan, subalit sila ay nakatingin lamang sa iisang Diyos. Sila ay meron pag-asa sa Panginoon. At sabi po doon, meron po mga tao na ipinagpalit yung mga karangyaan nila sa buhay sapagkat meron po silang isang tinatanaw na magandang lugar. At ito po'y tinutukoy si Moses. Si Moses po ay dapat ay next na po siya doon sa Pero. Subalit, tinalikuran po niya ang lahat ng ito sapagkat meron po siyang nakitang mas magandang lugar at ito po yung pangako ng Diyos, do hindi po niya naranasan, pero yung pag-asa ay hindi po nawala sa puso ni Moses. And finally, chapter 12, how we should live faith. Ano po? Application na po ito. And then here comes chapter 13, the call to live out faith. So, sa pagtatapos po ng Hebrews chapter 13, yung last two couple chapters put our faith into practice because Jesus is superior. And then, what should we do? How should we live? How those truths we learn transform us. Jesus is our mediator. Walang ibang tagapamagitan sa Diyos Ama, kundi ang ating Panginoon lamang. So, walang ibang tulay, ano? Tayo kasing mga Pinoy, mahilig tayo sa yung parang dapat may mediator, may tulay. Bago ka umapproach dun sa isang taong kilala o kaya mataas ang katungkulan, dadaan ka muna dun sa gagamit ka ng mga bridge o mga mediator. Pero alam natin, walang ibang tulay, walang ibang mediator, tagapamagitan, patungo sa Ama, maliban lamang sa ating Panginoong Jesus. And then, delivers the new covenant to us. Meron ng bagong pakikipagtipan ang Diyos sa atin. Hindi na tayo parang lumalakad doon sa doon sa tulay na konting pagkakamali ay yung mahuhulog ka o kaya ay
judgment ang ibibigay sa iyo, hindi na po ang biyaya ng Diyos ang ibinibigay sa atin. And finally, He is worthy of our devotion. Karapat-dapat lamang na siya ay ating paglingkuran. Karapat-dapat lamang na tayo po ay maghandog ng ating buhay sa iisang Diyos na buhay, iisang Diyos na makapangyarihan at maaaring magbago ng buhay ng bawat isa. As I continue here in my points here, and probably bago ko po ituloy yung aking pong mga main points, I would like to read Hebrews chapter 13, and sana po you will bear with me. The concluding exhortations, Hebrews chapter 13, keep on loving each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some people have entertained angels without knowing it. Some those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are ill-treated as you yourselves were suffering. Marriage should be honored by all. And the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all sexually immoral. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by ceremonial foods which are of no value to those who will eat them. We have an altar from those who minister at the tabernacle have no right to eat. The high priest carries the blood of animals into the most holy place as a sin offering, but the bodies are burned outside the camp. And so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Let us then go to him outside the camp, bearing the disgrace he bore, for we do not have an enduring city, we are looking for a city that is to come. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess his name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them, so their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. Pray for us. We are sure that we have a clear conscience and desire to live honorably in every way. I particularly urge to pray so that I may be restored to you soon. Okay, hindi ko na po babasahin ng buo hanggang 25 po ito. So nag-stop po ako sa verse 18. Lord, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. As I share your word, dinadalangin ko, Panginoon, na yung clarity, ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, at higit sa lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, maghatid ka, Panginoon, ng mga pagbabago sa amin lahat, at magkaroon po ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, as I proceed with my point number 1, instruction regarding morality. So ito po ay sa chapter 13 verses 1 to 6 at meron din pong parang supporting scripture from John chapter 13 verse 34. So ang sabi po dito sa John chapter 13, no, I am giving you a new commandment that you love one another. Okay. Just as I have loved you, that you also love one another. So yung instruction po dito regarding morality, unang-una, practice brotherly love. Napakahalaga po na
magkaroon po tayo ng tunay na pagmamahal sa ating mga kapatiran. So, ito po yung nais ng may akda ng Hebreo, though hindi po siya nagpakilala, subalit marami po sa mga scholars na naniniwala na si Apostle Paul yung may akda po ng Book of Hebrews. So, i-practice daw po natin, magkaroon po ng tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Ito pong brotherly friendship and affection, it is the love of deep friendship and partnership. So, sino pa ba ang magdadamayan? Sino pa ba ang mag-a-uplift sa atin through prayers and then fellowship, yung mga pagdamay? Walang iba kundi ang mga kapwa mananampalataya. At sunod po dito, show hospitality to strangers. Yun po ay sa verse 2 na sabi, magpakita kayo ng kagandahang loob doon sa mga taga-ibang bayan daw po. Others ay, sabi po dito, strangers, and probably, sabi po nung author, sa pag-entertain nyo ng mga strangers, minsan hindi nyo alam, angel pala yung na-entertain. Alam natin sa Lumang Tipan, particularly in the book of Genesis, sina Abraham, sina Lot, may mga angel po na nagpakita sa kanila. If you still remember, di ho ba? May mga anghel na nag-approach kay Abraham. Bago po nila tupukin ang Sodom at Gomorrah, I think 2 angel yun na nakita po niya doon sa isang puno. At nilapitan po niya ito at sabi, wag kayong aalis hanggat hindi ako nakakapaghanda at mapakain ko kayo. So, show hospitality to angels, and then, nais ko pong basahin yung Romans chapter 12, verses 10 to 13. Sabi po dito, be devoted to one another in love. Okay, honor one another above yourselves, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, joyful in prayer. So, napakahalaga po, no? Iba't iba yung mga pinagdadaanan natin, iba't iba yung mga journey natin. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito upang mas lalo po tayo magtiwala sa kapangyarihan niya. Hindi para umasa sa ibang tao, hindi para umasa sa mga, ang doktor ay ginagamit ng Panginoon. Hindi po masama na pumunta tayo sa doktor. Pero somehow, higit po sa mga bagay na ito, higit po sa mga inaasahan natin na ito, umasa tayo sa Diyos. Ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. So sabi po doon, keep your spiritual fervor, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction. So, doon natin na-exercise yung patience po natin kapag dumadaan tayo sa mga iba't ibang pagsubok ng buhay. Kasi, bakit pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok para sabihin natin at ma-realize natin, Panginoon, hindi ko pala kaya, outside from your power, outside from the presence of God, ay wala pala tayong kakayahan. Hindi pala natin kayang iligtas ang ating sarili. Tanging ang Panginoon lamang ang maaaring magligtas sa atin. And finally, sabi po doon, faithful in prayer. Okay, so Abraham received a special blessing because he showed hospitality. And then, being hospitable to others is welcoming Jesus. So, napakaganda po. Nais ko pong basahin ang Matthew chapter 25. Kasi para makita natin, kapag ginagawa po natin yung mga bagay na ito, hindi lang pala doon sa kapwa po natin ginagawa. Okay. So, yun po pala. So, sa Matthew chapter 25, verse 35 to 40, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you come to visit me. Okay. Agad dun lang po yun. Okay.
Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry, feed you, or thirsty, and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. So ano man daw po yung ginawa natin doon sa pinaka-least, doon sa pinaka-abang tao, probably hindi nila tayo kayang balikan. Hindi nila kayang suklian yung kagandahang loob na ipinamalas natin sa kanila. Sabi po ng Panginoon, ang lahat ng ito, ginawa ninyo sa akin. So yun po ay sa Matthew chapter 25. So napakaganda pong mga talata po yun na hindi man natin nare-realize yung maliliit na bagay na ito, parang wala lang. Nag-abot ka lang ng tubig. Pinakain mo lang yung kapatid na sa tingin mo ay nagugutom. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ito, ginawa ninyo sa akin. So, parang nag-entertain tayo ng angel, sabi nga po doon kanina, we do not know na angel pala yung in-entertain. At yun po ay mga karanasan po ni na Abraham at ni Lot. So, as I proceed, letter C, remembering the imprisoned and mistreated. Verse 3, sino po yung mga prisoners po dito? Prisoners could be Christians who were suffering for their testimonies or for the sake of the gospel. So ito po mga nakabilanggong ito, lalo na po sa ibayong dagat, sa Middle East, and even dun sa China. At ngayon, kung nakikita nyo sa Facebook na po, ibang mga bansa ay talagang dumadanas po sila ng mga sobrang kapighatian. Even in Nigeria, meron po mga church na talagang sinasalakay po ng mga terrorists, mga talagang pumapatay ng mga kapwa po nila. So makikita po natin ito and probably kailangan din po nila ng panalangin, lalo na po sa mga panahong ito. So, ano po yung pwede natin gawin doon sa mga imprisoned and mistreated? Magkaroon tayo ng deep compassion sa kanila at alalahanin po natin sila sa ating mga panalangin at hindi lamang po yun. Kung may kakayahan po tayo na magpahatid ng tulong, ay magandang kaparaanan po ito upang gawin po natin ang mga bagay na ito. So, nung first week po ng November po, nung kami po ay tumungo sa isang museum, ito po ay sa Vietnam, yung po ito museum po siya, na kung saan nagpapaalala kung ano po yung mga nangyari po sa mga Vietnamese. Alam naman natin, po yun parang 1975 onwards, ganun po yung panahon na yon na nagkaroon po ng civil war. Mismo mga Vietnamese against their mga hindi ibang pero nagbigay po ng tumulong ang mga Amerikano. Kaya lang dumating yung pagkakataon na natalo po ang Amerikano dahil kinampihan ng mga Vietnamese yung kapwa po nila. So civil war po yun. So along the way kasi 3 stories po yun building. So parang isa-isa po namin tinitignan. Pero doon po mismo sa ground, ang dami pong mga eroplano, mga pagkalalaking bomba na preserve po nila, iba't ibang mga ammunitions, lahat-lahat na pag sinabi pong gera, pakikipagdigma, nandun po sa isang compound po noon, dun po sa Vietnam. So habang umiikot po kami, pumalik sa 2nd floor, 3rd floor, tinitingnan ko yung parang mga pangyayari. Hindi ko po mapigilan ang umiyak. So hindi ko po sila kababayan. Ibang nasyon po sila. Pero yung ma-realize mo na ito pala yung result ng ng gera. So sobrang masakit sa loob kasi meron po isang picture doon na nakuhanan.
isang grupo po ng mga Vietnamese, may mga babae, may mga bata, tapos may mga nakasulat po na dalawang ano po sa language po ng Vietnam at sa English po. Ang sabi po doon, yung parang commander, sabi po doon, alam mo nang gagawin mo. Sabi, sa ano po yan, Amerikano, no? Alam mo nang gagawin mo. Tapos hindi kayang magawa nung under him na ang ibig pa lang sabihin, patayin mo na yung mga taong to. Hindi niya kaya. Kaya sabi ko, ang hirap pala ng yung gera. Kasi noon, kinikwento-kwento lang, di ba, ng mga lolo natin, lola, o kaya kung medyo older tayo, yung nanay natin, tatay natin, na nakaranas din po ng war. So, mahirap pala, sobra. So, yung epekto po sa kanila, even yung parang na-deform yung mga bodies nila, sunog na sunog, at marami pa pong iba. So, yun po ay pagpapakita, sabi nga po, to feel deep compassion for them, and then remember them in our prayers. And if we have the yung capacity to give for them na magkaroon po ng relief, ay maaari po nating gawin. And letter D here, sabi po, honor marriage and keep marriage bed pure. Ito po ay sa verse 4. Honoring marriage involves upholding its sanctity as a sacred covenant. So, being faithful to one's spouse, avoiding sexual immorality, and kept marriage bed pure. The marriage bed symbolizes the physical intimacy between a husband and wife, which is meant to be exclusive and undefiled by anything outside the marriage covenant. So, pakiusap po. Kasi parang medyo mahirap ng ito parang i-touch. Dahil tayo po, masyado tayong nagdidepende doon sa mga ibang bansa, lalong-lalo na po sa Amerika, na kung ano po yung mga practices po nila, mga ginagawa po nila sa kanilang mga buhay, ay parang gustong-gusto din nating i-practice po dito sa ating bansa. So, nandun na po yung divorce, nandun na po yung live-in, pakikisama na hindi pa kasal. So, in what way we dishonored marriage? By living together outside of marriage, by adultery, and by neglect. So, meron po tayong mga parang hihingi ng pahintulot, So, pakiusap. Hindi ba kayo makapagpakasal dahil pinaghahandaan ninyo? Anong mainam? Paghandaan ninyo o kahit na simpleng-simpleng kasal, as long na alam nyo na yung blessing ng Lord ay nasa inyo at wala kayo doon sa ilalim ng galit, wala kayo doon sa ilalim ng sumpa ng Diyos, sapagkat sabi po dito sa mga sumunod na talata, hindi nila mai-escape yung galit ng Diyos, yung judgment ng Diyos. Sila ay hahatulan ng Diyos. So, I have seen also in the Facebook kasal, ibang bansa hindi nila afford na magkaroon ng mamahaling cake. Alam po ninyo ano yung ginawa nila? Tinapay. So sa ating mga kabataan at sa ibang mga kapatid, pakiusap lang po, At meron po tayong mga magulang na nandito. Sana hindi natin matotolerate na ang ating anak ay nakikisama outside of marriage. Again, I would like to appeal to you na kahit na simpleng-simple, kahit na pili lang, magkuha ka lang ng dalawang witness, okay na po yun. Kesa napaka-engrande nga ng kasal, pagkatapos ng kasal, mamomroblema ka, sino-sino na nga ba yung pinagkakautangan natin? Sino-sino na nga ba yung babalikan natin para bayaran? O kaya, hindi pa tapos yung seremonya, naghihintay na yung caterer, hando na yung mga iba't ibang mga obligasyon natin at hinihintay na, bayaran nyo na kami para makauwi na kami.
Di ba parang hindi magandang testimony yun? Na hindi pa natatapos yung reception, talagang hindi na makapaghintay yung ating mga pinagkakautangan. So, again, honor marriage and kept marriage bed pure. So, honoring marriage involved upholding its sanctity. Ito po ay banal sa harapan ng Diyos. Siya po ang unang nag-institute ng marriage. Siguro wala pang mga seremonya noon, wala pang mga tumayong ninong-ninang kasi siguro sa paglipas na ng panahon, doon natin na-practice yung mga pagkuha ng mga ninong-ninang way back doon sa Eden, wala pong mga principal sponsors. Pero somehow, yung sanctity, yung sacredness po ng kasal, panatiliin po natin ito. So I will be speaking, especially doon sa mga parents, do not tolerate na yung anak ay nagsasama ng hindi pa kasal. As I have said, ang dami po nating pastor dito, anim po. So you choose, gusto kong magpakasal kanino? Kay Pastor Rene? Kay Pastor Jem? Kay Pastor JB? Pastor Eric? Sige po, kaya lang dapat kasama po ako dahil ako lang po yung pipirma. At ako po yung magpo-pronounce yung parang, basta yung magpo-pronounce na po ng inyong kasal. Pero pwede po kayong mamili. You can choose. Ang dami po nila, 5. So, sana po hindi na natin probably palilipasin yung taon o kaya kung first quarter of 2026, as long na alam natin, nandun tayo sa blessing ng Panginoon. Hindi tayo namumuhay sa sumpa at sa galit ng Diyos. Amen po ba doon? So, kahit na wag nyo na munang paghandaan, kahit na alam ko meron ditong couple na ngayon pinayaman na po sila ng Diyos. Mayaman na po itong pamilyang ito. Narinig ko po yung patotoo ng kapatid. Sabi niya, nung kinasal kami, alam po ninyo, parang hindi daw totoong yung hindi totoong singsing. Parang yung lang, di ba noon, yung mga tayo po, as my age na po, may candy po, di ho ba, na may kasamang laruan na singsing? So parang gano'n lang daw po yung niya, yung wedding ring niya. Parang hindi talaga totoong ginto, hindi totoong silver. Yung laruan na mabibili mo sa candy. So kahit na hindi totoo yung mga ginamit, as long na totoo ang ating puso, lalong-lalo na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Okay. So, yung sanctity po ng marriage. And then, be free from the love of money. So, be content with such things as you have. Sa Philippians chapter 4, verse 11 to 12, ito po ang sinasabi ni Apostle Paul, I am not saying this because I am in need. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So, alam naman po natin si Apostle Paul at may sinabing tao po ito. Hindi po siya basta-bastang tao. Mataas po ang kanyang katungkulan at mayaman po siya. Pero makikita nyo yung humbleness ng taong ito. Sabi niya, natutunan kong maging aba. Ano man ang kalagayan ko, nagugutom, walang laman ng tiyan ko, busog ako. Pero sabi po niya, in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, sabi po niya, ay natutunan po niya yung maging mapagpasalamat sa kanyang kalagayan. So sa atin, yun lang po ang talagang susi. Maging kontento tayo, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Ano man po yung mga kinakain natin, ano man po yung kalagayan natin sa buhay, pasalamatan natin ang Diyos dahil napakapalad po natin. Siguro, magkikwento lang ako ng konting-konti, yung aking anak, lagi siyang nagkikwento kasi dahil galing po siya sa shelter somewhere in Rizal. Nakakahabag po yung mga bata sa shelter. Ito po ay human trafficking. Ibig sabihin,
yung kanilang mga magulang mismo ang nagtulak sa kanila, bakit kinuha po sila ng ahensya at dinala doon sa shelter. So, ganun po, no? Human trafficking. So, may kaugnayan sa mismong mga parang domestic problem. Mismo yung pamilya, yung nag-push sa kanila para may makialam at dalhin po sila doon. So, talagang every now and then, nag-aano siya sa amin, nag-a-approach. Meron ba tayong sapatos? Meron bang damit? Meron bang ganito, ganyan? O sige, bigay. Kasi parang nakakahabag yung kanilang kalagayan. At ito ang matindi, sabi ko nga dun sa gawain po sa Northville, itong matindi. Yung mga bata, na sila, mga dalaginding na, mga siguro, na baka first year high school, pataas, ganun po eh. Mind you this, alam po ninyo, ilan po yung kanilang underwear? You can guess. Sige. Isa. Tama. Isa po. Kaya, ang hirap dalaginding ka na, dalagita, syempre baka magba-monthly period na yan or whatever. Isa ang underwear. Kaya, sobra po yung ng anak ko, yung parang masyado siyang na-attach doon sa mga bata. At talagang mahal na mahal po siya ng mga bata. Okay, so yun po yung sabi ko nga kanina, si Apostle Paul, hindi po siya basta-bastang tao, napakayaman po niya. Kasi nga po siya, may titulado siya, at nung panahon na hindi pa po siya mananampalataya, siya po yung yung nag-uusig sa mga Kristiyano at pinapapatay niya ito. Pero nung siya naman po ay na-encounter na ng Panginoon, na-encounter niya ang Lord, ito, tunay na pagbabago ang inihatid sa kanya. At hindi lamang po yun, sabi niya, anumang sitwasyon, anumang kondisyon, natutunan ko yung maging kontento sa aking buhay. Natutunan ko ang laging magpasalamat. Yung Philippians, po ito prison's epistle ang tawag dito. Meaning to say, nung sinusulat niyo po niya ang Philippians, nasa loob po siya ng kulungan. At mahirap po yung kulungan ng mga panahon nila, di ho ba? Minsan, nakatanikala yung kanilang mga paa para hindi po sila makatakas. Ganun po yung kanilang mga kalagayan. Pero natutunan niya lagi magpasalamat sa Diyos. Pasalamat po tayo sa Lord. Pasalamat po tayo sa Panginoon, lalo na po sa mga kababaihan. Hindi po isa ang inyong underwear. Yung iba po, 1 dosena. Yung iba po, siguro hihigit pa sa 1 dosena. Tama po ba? Pero yung sinasabi ko po sa inyo, isa. Wala pong exaggeration po doon. Okay. So be free from the love of money. So ang pera po, hindi masama. Ang pera po ay maganda. Sino po ang may gusto ng pera? Okay. Lahat tayo, gusto natin ng pera. Lalo na po yung mga nanay. Magdi-December. Gustong-gusto natin ng pera, bonus, meron tayong mga pamasko, etc. Hindi po masama. Pero ang masama, pag-ibig sa pera. Kapag sobrang minamahal na natin ang pera, at ang pera na ang naging Panginoon at hindi na tayo ang Panginoon, pera na ang Panginoon, yun po ang masama. Okay? So clear po yun, no? Tayo ang Panginoon at hindi ang pera. So, hindi po tayo, yung mga prosperity gospel, no, na pera, halika. So, hindi naman siguro masamang, i-invite natin yung pera. Wala namang masama po doon. As long na meron, gusto ng perang pumunta sa atin. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong imbitahan ng pera. So, depende po yan. So, salamat po dahil napakabuti ng Panginoon. So, be free from the love of money. And then, why we are not to love it, God has promised never to forsake us. But hindi daw natin dapat mahalin ang pera
Kasi ang ganda ng pangako ng Diyos sa atin hindi kita iiwan. Ako ay laging sasayo. Ganun po yung mga pangako ng Diyos sa atin. Siya ay sumasa atin. Sabi po niya kasi doon sa verse 5b, God will never forsake us. And then, meron pa rin po siyang pangako. God has promised to be our helper. Siya ay kasama po natin at tutulong sa ating kalagayan. So, ayun po ang magandang pangako ng Diyos regarding po sa morality. And as I proceed, instruction regarding religious duties. Ito po ay sa chapter 13 pa rin, verses 7 to 10, tapos 7 to 10, verse 17 to 18. Letter A, remember and respect your leaders. Alalahanin po natin ang ating mga leaders. Igalang po natin sila and recall the truth they taught. Hindi po dahil, ang dami po nilang itinuro sa atin, mga word of God, paanong patatagin ang ating mga pananampalataya, lahat ng ito. Kaya, parang siyempre sa amin, on our part, being pastors, being leaders, parang ang hirap naman sabihin, may mga kapatid na pinagpala na, etc. Wag niyo naman kalimutan yung mga taong nagpatatag sa inyo. Wag niyo naman kalimutan yung mga taong naghatid sa inyo sa ganitong kalagayan ninyo. Bahagi po sila ng ating mga pagtatagumpay. Itong mga leaders na ito, kung saan man tayo ngayon sa mga panahong ito, dahil ginamit po sila ng Panginoon upang tayo ay patuloy na magtiwala sa salita ng Diyos. Kaya, alalahanin natin sila. Kung tayo man po ay nagtatagumpay, anumang area ito, huwag nating kalimutan yung mga leaders. So I'm not only speaking sa mga pastors natin, even dun sa mga workers sa iglesia, yung mga manggagawa po natin sa gawaing ito, huwag natin silang kalilimutan. So, remember your leaders who spoke the word of God, considering their way of life, and imitate their faith. Gayahin po natin ang kanilang mga pananampalataya. And letter B, submission to your leaders. Ito po ay sa verse 17. They keep watch over you. Binabantayan nila kayo, bawat isa. At hindi lamang po yun. They will give an account. So ito po medyo mabigat, dahil yung mga leaders natin, sino man po yung mga ginagamit ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita, mapa-pastors, mapa-teachers, at yung mga ibang mga manggagawa sa loob ng iglesia, sabi po doon, they will keep watch over you, they will give an account. Obey that their work will be a joy, not a burden. Sana po, hindi po tayo magiging pabigat, kundi magiging kagalakan po tayo ng mga naglilingkod sa Panginoon. Gusto po ba natin yun na hindi tayo magiging pabigat, kundi kagalakan po ang bawat isa? Nung kabataan ko po, hindi ko alam kung meron kayong na-witness sa ganito. Lagi ko itong nakikwento sa inyo Yung parang yung bahay na bubuhat na ililipat kung saan nyo gustong dalhin. Nakakita na kayo noon? Sige. Okay. So, hindi lang po pala ako yung nasa senior parang madami na din. Kasi yung bahay ng tito ko, ng tiyuhin ko, inilipat po. Nandun sa tawag namin gulod. Gulod, ibig sabihin parang nasa taas na bahagi, tapos ibinaba. At alam po ninyo anong gagawin? Marami pong mga kalalakihan magtutulong-tulong upang yung ilagay po yung bahay doon at sama-sama po nilang papasanin yung bigat po ng bahay. Parang may malaking kahoy o kawayan na ilalagay doon sa ilalim ng bahay at papasanin po ito ng maraming mga tatay, mga kalalakihan. So, yun po yung bayanihan. So, sana po, ganun po tayo. Obey their work that it will be a joy, not a burden. Maging kagalakan ito sa kanila. Hindi tayo magiging pabigat. Hindi tayo magiging pasaway. Hindi tayo yung parang kaiinisan dahil
hindi tayo sumusunod, laging pasaway tayo. Hindi po. Kundi tayo po'y maghahatid ng kagalakan at hindi tayo burden sa gawain ng Panginoon. So, gusto ba natin na hindi tayo maging pabigat? So, siguro next time, ang tanong, ano bang makukuha ko dyan? Hindi. Ang magiging tanong, anong pwede kong ibigay? Paano ako magiging pagpapala sa Christ-centered life? Hindi yung tanong na, ano bang pwede kong, ano bang magiging blessing ko dyan? Hindi po. Ang tanong ngayon, paano ko mapagpapala ang iglesia? Paano ako magiging daluyan ng pagpapala sa iglesyang ibinigay ng Diyos sa akin? So, okay. So, submission to leaders, and then pray for your leaders who desires to live honorably. And then, so hindi ko na po i-elaborate po ito, no? Very, naman na po siya, yung praying for our leaders. So, mahalaga po na ipanalangin po natin ang ating pong mga leaders sa iglesia, mga pastor, mga manggagawa, mga teachers, lahat-lahat. Ipanalangin po natin ang bawat isa. And focusing on Christ's unchanging nature. So, immutability. God is unchanging in His character, will, and promises. Ang Diyos na hindi pabago-bago. Hindi po siya tao. Di ba may mga tao tayong kausap, sasabihin, sige, pauutangin kita, punta ka dito mamayang 2:00. Tapos pagpunta mo ng 2:00, wala po siya dito. Nakalimutan pala. Hindi po siya Diyos na makakalimutin. Hindi po siya katulad ng tao na nagsalita ngayon, ito gagawin ko. Tapos bukas, hindi pala, busy ako, pasensya na, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi po. Kasi sabi po doon, yung immutability ng ating Panginoon, God is unchanging in His character, will, and promises. These attributes is understand that God does not age. So, hindi po siya katulad ng mga senior, minsan meron memory gap. Makakalimutin, hindi po. Siya ang Diyos noon, ngayon, at bukas. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na hindi pabago-bago ng isip. Because God is unchanging in His character, will, and promises. So, He does not age. Learn new information. Hindi siya natututo ng mga bagong mga nasa tayo, no? Nasa high-tech tayo ngayon na yung anliliit na chips ay napakadami palang nito, yung mga madami kang malalaman dito. Alam na ito ng Diyos simula't simula. So, He does not learn new information or change in character because God is the same yesterday, today, and forever. Kung paanong ang Diyos na pinaglingkuran natin noon, hindi siya nag-fail. Hindi siya hindi siya hindi siya nagpabaya sa ating buhay. Minsan siguro we could come to realize, no, bakit noon kumakain lang kami ng sabihin natin oatmeal o kaya skyflakes. Hindi ba masarap po yun? Kumain ka ng oatmeal, kumain ka ng skyflakes. Hindi po lahat ay nakakakain noon at napakamahal po ng mga pagkain na yun na kahit simpleng-simple. Pero aren't we glad? God is good. Kung hintulot man niya na dumaan tayo sa mga ganong kalagayan, most probably, kailangan natin i-trim down ang ating mga katawan. Medyo magpapayat tayo ng konti, para yung mas fit tayo sa mga gawain natin. And letter E, do not be led by strange teachings, dietary laws, legalism, and human effort, man-made rules. Ito pong mga strange teachings na ito, dietary laws, kasi binanggit doon yung pagkain, which is parang wala namang benepisyo para sa kanila. At yung legalism and human effort, yung gawa-gawang mga batas, mga parang mga dapat gawin, dapat at hindi, man-made rules.
So, ito po yung mga dagdag ng mga ng mga nandoon po sa sa tabernacle. Gusto po nilang ipatupad ang mga bagay na ito. Pero ang paalala po sa atin ng may akda ng Hebrews ay do not be led by strange doctrine or teachings. I will cite some mga konting nakita ko noon. I used to yung mag-browse po doon sa social media. Lalo na meron ako parang mga sinusundan na mga mga content creator. Gusto ko po silang sundan. Meron akong mga nakita doon about Nepal. Sa Nepal po, meron pong child worship. Yung anak po nila, pwede nilang gawin Diyos-Diyosan nila. In what way? Yung sa Nepal po, yung anak nila na pwedeng gawing Diyos-Diyosan, may mga kondisyon, may mga dapat gawin. Mga nag-start po, meron early as minsan 2 years old, yung iba 5 years old, hanggang hindi pa po sila nagkakaroon ng monthly period. Right after na magkaroon ng monthly period, parang sibak na sila, tatanggalin na sila sa pagiging tawag po nila doon ay kumari. So hindi si kumare, hindi si kumpare, no? Kumari. Si kumari po. Kumari po ang tawag nila doon sa child worship. Yung bata, hindi po pwedeng tumungtong ang kanyang paa doon sa floor. Ibig sabihin sa buong buhay niya na siya ay magsiserve na bilang kumari, never na dapat tutungtong yung paa niya sa floor. Bawal. Sunod, bawal po siyang yung parang mabungi o matanggalan ng ngipin. So, yung period na yun 5 pataas. Tapos, kinakailangan ang skin niya ay flawless, maganda, at mga something na ganoon po. Tapos, ang nakakatuwa po dito, yung isang pamilya, sabi nila, meron po mga 100 na katao, araw-araw, bumibisita doon sa kanilang goddess nga, doon sa kanilang child god, 100. Hindi po siya pwedeng kausapin. Tapos, bawal na bawal ngumiti yung kumari doon sa mga tao. Bad luck po sa kanila yon. Kapag ngumiti ang kumari sa kanila, maaari daw po silang mamatay. So, bawal pangitiin, bawal. Kasi mamamatay sila. Bawal din pong umiyak. Imagine, 5 years old, tapos hanggang ilang taon ba yung parang magkakaroon na ng monthly period, Buong buhay nila, ang daming bawal, Bawal ngumiti, bawal umiyak, kasi puro bad luck po ang lahat ng yon. So, yun po, pwede niyo pong i-search yun, yung kumari sa Nepal. Sunod po, ang India, alam naman po natin ang India, ang dami po nilang Diyos-Diyosan. Tawa ko ng tawa kasi may nakita akong doon, yung mga baka, Diyos po nila ito. Samantalang sa US, sa atin, ano po ang baka? Corn beef. Ilalagay natin sa lata, corn beef na po yun. Pero sa kanila, may mga terorista, pinapatay po nila yung mga kumukuha ng baka, papatayin po nila yon. May ganun po, pinapatay po nila. So sa kanila po, yung baka, alam po niyo yung pupo ng baka, kukunin po nila yung pupo ng baka, gagawin po nilang pangkulay ng kanilang buhok, tapos yung iba, ginagawa po nilang sunblock, tapos, sayang nga po, hindi ko na naipahabol dito sunblock, tapos yung iba, sa skin pa rin, para daw hindi po sila kagatin ng lamok. Yung urine, pwede nyo to, pwede nyo makita din po sa Facebook. Yung urine, isasahod po nila yung kanilang ulo, doon na sila maliligo. Tapos yung iba, yung sipilyo. So yun po, wala pong yun. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, natawa ko dahil yung po talagang buong katawan, pinahid, at yun nga po, sunblock po yun. So gusto niyo ng sunblock, galing ng India. Gusto niyo ng na hindi kayo kakagatin ng lamok. So, meron pong mga cream, galing po ng India. So, yun po. Yung rat temple din,
around 20,000 o 25,000 na rat doon sa isang temple. Tapos may mga caretaker doon kasi Diyos din nila yung mga daga eh. Diyos nila yon. Tapos may malaking parang planggana, may gatas. Doon nagiinuman yung mga daga. Tapos gagawin po ng caretaker, sasalok na gano'n, tapos iinumin din niya. So, siguro po, hindi ko lang po, pasensya na, hindi ko po na-share dito, no? So, yun po, kinikwento ko lang sa inyo, pero parang sobrang unhygienic, no? Yung apo ko po, magnanay yan eh, meron silang iniinuman na ka-straw. Yung baby, kapag nakiinom doon sa nanay, sabi niya, gross. Kasi, aanihin niya, papahirin niya yung straw, tsaka siya iinom. So, ganun po siya, yung papahidan, parang pupunasan niya yung pinaka-straw, tsaka lang pero siya, magnanay yan So, ganun po siya Kaya, yun po ilan lamang, kaya, ang India talaga, tapos meron sila yung Ganges River, no? Sobrang dumi. Lahat ng mga factory, doon ang tapon ng tubig. Tapos kapag festival nila, doon po sila naliligo. So, kasi po sa kanila yun sacred, banal. Yun po yung ang dami po nilang mga Diyos. Mapabaka, mapadaga, yung ilog na pinaliliguan nila na sobrang talagang sobra yung dumi, doon po sila naliligo. Meron pong mga iba ay umiinom pa. At sabi po, kinabukasan may mga namamatay. Kasi siguro nga, equalay, tapos yung lahat ng pwedeng maging sakit ng tao. So, yun po yung yung do not be led by strange teachings. So, sa atin po, alam ko po na kapag tayo po ay rooted sa salita ng Diyos, ay hindi po tayo masisway ng mga strange teachings and doctrines. So, it has something to do to dietary laws, legalism, and human effort, and man-made rules. And letter F, we have new altar, verse 10, which represent Jesus Christ's sacrifice. The sacrifice of Jesus, the finished work of salvation, accomplished by Jesus' sacrifice on the cross. So yung altar po ito, walang ibang sinakripisyo maliban sa ating Panginoong Jesus, accomplished by Jesus' sacrifice on the cross, the fulfillment of the old covenant. So it represents the fulfillment of all the sacrificial offerings and rituals of the Old Testament tabernacle, which were only shadows of what was to come. So lahat pong yun ay shadows lamang. At na-accomplish lahat ito ng ating Panginoon. In number 3, instructional regarding worship and sacrifice. Offer to God a sacrifice of praise. Include an act of will. A deliberate choice of putting God first. So, we choose to believe that God, even though life is not going as we think it should, God is still good and can be trusted. So, pinipili po natin na magsakripisyo, mag-offer ng ating mga pasasalamat, mga sacrifices of praise, regardless of our condition. Maganda man, hindi, mabigat man yung pinagdadaanan natin, pipiliin pa rin natin ang maging mapagpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. God is good and He can be trusted. Mabuti at mapagkakatiwalaan. So, the Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. And letter B, sacrifice pleasing to God, doing good, and sharing with others. So ito po pala yung tunay na sakripisyo na nalulugod ang Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti at maging channel of blessing. Mag-share po tayo sa mga nangangailangan. So, kung ang iba, marami pong mga blines ng Panginoon, hindi para sa ating sarili lamang, upang maging daluyan po tayo ng pagpapala. And finally, ito po yung sa verses 18 to 25, yung prayer and blessings, benediction,
final exhortation, and farewell. So dito po ay nasabi niya na probably si Timothy ay nakalaya na at as much as he desire na makasama din po yung kanyang mga sinulatan dito na ano po, yung mabisita rin. Kaya sabi ko nga kanina, marami pong mga scholars ang naniniwala na si Paul yung sumulat po ng Book of Hebrews. Let us close in prayer. Lord, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa amin. Napakabuti mo po. From the beginning until now, Lord, you never fail. Hindi ka po nagpabago-bago ng mga plano sa amin. Napakabuti, napakaganda ng plano mo po sa bawat anak mo. Lord, as we desire also na lagi na maging napakalapit po ng aming mga kaugnayan sa inyo, ikaw, Panginoon, ay patuloy naming malugod sa aming mga buhay, patuloy kang ma-please at hindi lamang po yun, Lord, na kami din maging channel of blessing, lalong-lalo na po sa household of faith, sa mga kapatiran. Lord, as your word says na we must respect, obey, and we must submit to our leaders who are in authority. And we always remember them even in our prayer. And in times, Panginoon, na dumadaan din po sila sa mga pangangailangan, huwag maging tikom ang aming mga palad upang umabot at dumamay sa mga itinalaga mo pong mga leaders ng iglesia. We bless our leaders. We bless our pastors. We bless every workers of this church, Panginoon, even the whole congregation. Pagpalain niyo po ng masagana. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we go on tomorrow again, the whole week, as we go to our mga routines, sa mga kapatid na mag-a-attend sa kanilang mga work, sa mga offices, sa kanilang mga businesses, at marami pang iba. I-bless mo po sila, ang iyong presensya, ang sasa kanila. And Lord, we truly entrust everything to you. At nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti niyo po sa aming lahat. Ngayon, ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya ng banal na Espiritu ay sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Please remain for our life group. So probably 5 to 10 minutes. Hindi naman po napakahaba. Thank you po.